pagsindi ng ikalawang kandila sa sa koron ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Ama naming makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahanan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Nasa ikalawang linggo tayo ng Adbyento, ikalawang linggo ng paghahanda, matapos sindihan noong nakaraang linggo ang kandila ng pag-asa, ngayon naman ay sinindihan ang kandila ng kapayapaan. Hilingin natin ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon lamang, kapayapaang nakabatay sa katotohanan. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Pakisama po sa dasal ang mga OFW, gayon din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Magdasal din natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahanan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Baruch ang mabuting balita para sa kanyang bayan. Sa kanilang nalalapit na paglaya, iaayos ang mga daan at maglalakbay silang puspos ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo ang korona sa ulo ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapa ang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tignan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kalwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ililitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at ibabalik silang masaya sa pangangalaga ng kaniyang habag at katwiran, at liligaya ang liwanag ng kaniyang walang hanggang kaningning. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nanlingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyari kasaysayan, parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang nagsasabing, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayoy kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paano inuulan ya o mga tuyong batis sa sarili bayan namin, kami poon ay ibalik sila mga nagbubukid na nagtanim na may luha. Bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yao mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na dapat ihanda ang sarili sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng malinaw na pagkilala at malawak na pagkaunawa sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at magsangkapan ng malinaw na pagkilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos na magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Shall see the salvation of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Father, as we journey on this season of Advent, we relight the candle of hope. And we now light the candle of peace. Grant us the courage to make peace in our hearts,
peace in our homes and families, and peace in our country. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene. During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the desert. John went throughout the whole region of the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins, as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah. A voice of one crying out in the desert, "Prepare the way of the Lord, make straight his paths. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be made low. The winding roads shall be made straight, and the rough ways made smooth. And all flesh shall see the salvation of God." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Gaano po kayo nakakasigurado na tama at hindi mababaliwala ang lahat ng paghahandang ginagawa ninyo? Alam natin na hindi biro ang maganda. Nag-i-invest ka ng time, energy, money, attention. Kasama na yung stress na mararamdaman mo at yung abala hindi lang sa'yo, kundi sa iba ring tao. Kaya ang saklap kung ang paghahanda ay mauwi sa wala. Diba? Halimbawa, nag-review ka ng nag-review. Nagsunog ka ng kilay. Wala ka ng kilay eh. Tapos yung pinaghandaan mo, hindi lumabas sa exam ninyo. Diba? Gusto mong ipakulam yung teacher ninyo. Halimbawa, gusto mong i-surprise ang mahal mo, ang boss mo, si Ma'am, si Sir. First day, pinaghanda mo, may programa pa, bongga. Imbis na matuwa, nainis pa. Diba? Nakaka-disappoint yung na-short din. Yung hindi rin umabot ang preparation natin. Kasi manghihinayang ka sa lahat ng mga na-i-prepare mo na. Kaya mahalaga na siguraduhin natin sa una pa lang na tama yung paghanda na ginagawa natin. Sinasabi ko yan kasi tayo ngayon ay nasa panahon ng paghanda. Hindi lang sa Pasko, kundi sa anumang oras na pagharap natin sa darating na si Kristo. Either sa katapusan ng buhay dito sa mundo o sa katapusan ng mismong buhay natin dito. Ang tanong, sa araw-araw na dapat ay naghahanda tayo, tama ba ang paghahanda na ginagawa natin? Alam po ninyo, para sa akin, kapag mayroong pinaghahandaang importanteng taong darating, alamin mo na muna kung anong gusto niya, kung anong in-expect niya, kung anong trip niya. Para sa una pa lang, may tama ka na. Yan ang ipinoprovide sa atin ngayon ng ating mga pagbasa. Sinasabi sa atin kung ano ang gusto, ina-expect ni Kristo na paghahanda na ginagawa natin. Sa ating unang pagbasa ay sinabi ron na tambakan ang mga lambak. Ibig sabihin nun, punan natin ang mga shortcomings, kakulangan natin. Nagkukulang ka ba
Sa pagsisimba, sa pagdarasal, sa pagpapasalamat sa Diyos, sa paggawa ng mabuti, sa pagkasakripisyo, sa pagiging selfless. Ang sabi din doon, patagin ang mga bundok. Alisin natin yung pride natin, yung pagmamataas natin, yung yabang natin. Tuwid din daw, straighten yung mga crooked ways. Ano yung mga baluktot na ugali, gawe at pangangatwiran natin? Alam mo nang mali eh. Ba't pinaglalaban mo pa? Patagin daw ang mga baku-bakong daan sa buhay natin. Yung mga magagaspang na pag-uugali natin. In other words, yan ang sinasabi ni St. John sa ating gospel reading. Repent. Magsisi. Magbago. Talikuran ng pagkakasala. So hindi basta pagsisising iiyak ha. Ang sabi nga ng isang quote, repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Ito ang gusto ng Panginoon na paghahanda na gawin natin ngayong Pasko at sa araw-araw ng buhay natin sa mundong ito. Sabihin mo sa katabi mo, magpapasko na. Sabihin mo! Kainis kayo ah. Sabihin mo, sabi niya. Sabihin mo, magpapasko na. Magbago ka na. Yan. Totoo yun. Yun ang pinakamagandang paghahanda. Sapagkat sa muling pagdating ng Panginoon, sa pagharap natin sa Kanya, gusto niyang manahan at gawing Belen. Hindi ang sabsaban, kundi ang puso natin at kalooban. Dapat ihanda natin yan. Linisin natin. Kaya nga, ngayon dapat talaga celebration ng Immaculate Conception eh. Diba? Bago dumating si Jesus sa buhay, sa katauhan ng mahal na ina, inihanda muna ang mahal na ina. Nilinis siya. Iniadya siya sa pagkakasala. Kaya nga, bago natin tanggapin si Jesus sa salita niya at sa Eucharistia, nagsisisi muna tayo sa pagkakasala sa simula ng misa. Yun ang pinakagusto ng Panginoon na ating ginagawa. Sana po, napapansin nyo kahit paano yung mga paintings natin dito. Ang gaganda niyan. Gawa ni Wilfredo Ofi Maria yan ng Ubando. Paliwanag ko sa inyo para alam po ninyo. Yung nandoon, wag na kayong tumingin. Nandiyan naman sa slide. Slide please. Ayan. Yan ang depiction ng The Parable of the Lost Coin. Okay? Yung susunod na painting, ayan, yung malaki, The Parable of the Lost Sheep. Yung susunod na painting, yung malaki rin, The Parable of the Lost Son. Kapatid, tayo yung lost coin, tayo yung lost sheep, tayo yung lost son. Kapag tayo'y nasa kasalanan, tayo yan. Kung papansinin po ninyo, yung pang-apat na pader, kulang pa, di ba? May painting din dyan. Hindi lang naihabol, mamaya ikakabit na. Pero ganito yan. Ang sabi ko kay Ofi Maria, Ofi, ang tema ng painting na yan dapat ay ganun na lamang ang kaligayahan sa kalangitan para sa isang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan. Kasi yun yung conclusion ng lahat ng yan eh. Kung babasahin po nyo sa Bible, yung parable of the lost sheep, lost coin, lost son, sasabihin sa Bible, at gano'n na lang ang kaligayahan ng kalangitan sa nagsisising tao para sa kanyang kasalanan. Kaya, lost and found. Diba? Now, pansinin po ninyo yung painting na yan. Si Jesus, nasan siya? Ano yung hawak niya? Sa kaliwang kamay niya, ang hawak niya, yung sheep. Natagpuan na niya. Sa kanang kamay niya, ang hawak niya, lost coin. Natagpuan na niya. Nasan niya yung lost son? Di ayan, Padre Pio, Mother Teresa, John Paul II.
Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, at iba pang maraming mga banal na dati ay nawawala dahil makasalanan, pero nagsisi at natagpuan. Kaya ang saya-saya ng kalangitan. Ngayon, yung painting na yan, merong nasa ibaba yan. Kung napupuna po ninyo, nandyan na ayun na yung kumpisalan. Ito ngayon ang magiging itsura niyan. Ayan. Na para bang si Jesus ay nakatingin sa isang nangungumpisal. Na para bang sinasabi ni Jesus, masaya uli ako. Kasi may anak uli ako nagsisisi sa kasalanan niya. Mga kapatid, hindi basta natutuwa ang Diyos kapag tayo nagsisimba at nagdarasal. Hindi basta natutuwa ang Diyos kapag tayo nagmamahal o kaya'y nagbibigay. Ano kung tayo nagmamahal at nagbibigay, nagsisimba at nagdarasal, pero may iniingatan tayong mga matitinding kasalanan. Hindi natutuwa ang Diyos pag ganyan. Natutuwa ang Diyos kapag tayo nagbabalik loob, nagsisisi sa kasalanan. Kung makikita lang natin talaga siya, kung gaano siya kasaya, pipila at pipila tayo sa kumpisal. Meron pong pakumpisal dito lagi, Wednesday, Thursday, Friday, tuwing 5 p.m. Pumunta kayo. Pangumpisal kayo. Lalo na ngayong bago pagpasko. Yun ang ikinatutuwa ni Kristo bilang regalo. Kaya natutuwa ako nang mag-sorry na si Maris Racal. Gayon din si Anthony. Nagsisi. Kasi matagal na ako napupuyat sa pag-aabang ng panibagong screenshot. Joke lang. Ay, ganito po, sister. Pasensya na pasensya na. Si Maris Racal, parang siya yung, basta, si Anthony kasi, may shota siya si Jamela. Yan. Tapos si Maris, parang nagkamali. Okay, kasi love team sila ni Anthony. Yan. Okay na po, sister. Okay. Nag-sorry na si Maris at si Anthony. Natutuwa ako doon kasi alam ko natutuwa ang Diyos. Kasi habang walang nagsosorry, walang umaamin, mas lalong lumalala Mas lalong lumalala. Diba napakalaki ng issue? Lumalala. Ang masama, maraming nadadamay. O diba? Siguro, habang pinapanood yung dalawang mag-asawa, yung issue, kasama din ng boyfriend mo o ng girlfriend mo, titingin ng ganun yung misis mo sa'yo, yung girlfriend mo sa'yo, sabihin sa'yo, huwag kang magkakamali. Diba? Nadadamay At ang mahirap pa, siguro dahil hindi masyadong sikat. Si Anthony, siguro hindi, kasi marami din hindi nakakakilala Mas maraming nadadamay Pati na sina Maris Umali at Anthony Taberna. At si Anthony Davis ng Lakers, nagsalita na. Wala silang ugnayan ni Maris. Wala silang texting ni Maris. At siyempre, maawa naman tayo. Baka bumaba ang sales ng Racal Motors. Diba? Maraming nadadamay. Subuti na lang. May nag-sorry na. May umami na. Nakita nyo? Humupa na kayo. Diba? Kasi habang hindi nagsosorry, gigil na gigil ka. O, nagsorry na. Nakita nyo? Humuhupa na yung issue. May humahabol lang na ibang mga hanash. Sabi nung iba, hindi genuine yung pag-sorry ni Anthony kasi ang ikli ng sinabi. Sabi naman ng iba, hindi genuine yung pag-sorry ni Maris kasi ang daming sinabi. Ano ba talaga, Mare? Father, hindi talaga genuine yung pag-sorry ni Maris. Bakit? Kasi Father, nung in-interview, hindi mo lang nakikita. Ano hindi ko nakikita? Yung may hawak ng mikropono. Parang hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Maris. Ewan ko kayo? Hay, nako. Kat, masaya ako. Alam kong masaya ang Diyos. Kasi may nagsisi. Ang hirap kayang umamin sa pagkakasala. Ang hirap kaya.
Ba? Ikaw nga nagkasala ka sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo. Hindi ka man lang makapag-text. Sabihin mo, alam na niya yun. Hindi ko nasasabihin, basta babawi na lang ako. Hindi mo masabi. Bakit? Di ba ang hirap? Ito on national TV. Ako lang hirap pa rin ako mangumpisal. Nahihiya ako, natatakot ako. Totoo. Pero kasama kasi yun Hindi mo dapat pinagyayabang yung kasalanan mo. At ang epekto nun, maganda. Humility, kababaan ng kalooban, at gustong-gusto ng Diyos yan. Di nyo ba napansin, sa ating gospel reading, sinabi muna yung mga tao, Tiberius, emperor yun, man. Pontius Pilate, governor yun, man. Philip, Herod, Licinius, parang mga mayors ito. Caiaphas, parang Santo Papa, dati ito. Big time. Nasaan sila? Sa palasyo. Nasaan sila? Sa templo. Pero, hindi niyo ba napansin? Matapos sabihin yung mga big names na yan, biglang sinabi, and the word of God came to John. Binaypas sila. Saan pumunta? Kay Juan Bautista na hindi naman kilala. Saan pumunta? Sa disyerto, sa ilang, sa hindi sa palasyo, sa hindi sa simbahan, sa simple, sa humble, sa mababang loob. Gusto ng Diyos ang mababang loob. At kapag tayo umaamin at nagsisisi sa ating kasalanan, you will experience that humility big time. Mararamdaman mo yan. Tandaan mo, kapatid, na ang trademark ng demonyo, yabang. Kaya nga siya naging si Lucifer na nasa impyerno Ayaw niyang magpa-under sa Diyos. O di ba kayabangan yan? Yung unang temptation, yabang. Magiging Diyos ka. Di ba kayabangan yun? Umisip kayo ng kahit anong kasalanan. Sinisigurado ko sa inyo, may man siya ng yabang. Kaya nga kasalanan alam mo yung tama, hindi mo ginagawa, nagmamalaki ka sa Diyos. Mas gusto mo, ikaw nagdadrive ng buhay mo? Di ba kayabangan yun? Kaya gustong-gusto ng Diyos, yung tayo umaamin at nagsisisi sa ating kasalanan, kasi nandoon ang kapakumbabaan. Mahirap yun, pero tutulungan tayo ng Panginoon. Napansin po ninyo, sa ating second reading, ang sabi ni St. Paul, anumang mabuting gawa na sinimula ng Diyos sa inyo, lulubusin niya ito. Kokompletohin niya ito. Madalas sinasabi ko sa mga nangungumpisal, kaya ka nandito, hindi dahil ginusto mo lang. In-inspire ka, minove ka ng Diyos, kinonsensya ka ng Diyos na mangumpisal. Ganun din kapag gusto mo mag-sorry, kapag gusto mo magbago, magsisi, galing sa Diyos yun. And He will help you to sustain that. Kakayanin mong sabihin yan. Basta gawin mo lang at mapapangatawanan mo yan. Basta seryoso ka lang. Yung pag-sorry basta yung nagsisising talaga tulungan ka niya. At bakit gusto kanyang tulungan? Kasi, ang sabi po sa ating gospel reading, kapag natambakan na ang mga lambak, napatag na ang mga bundok, ang mga burol, natuwid na ang daan, and you will see, we will witness the salvation of God. May gusto siyang iligtas. Kaya kanya ini-inspire na magsisi, magbago, mag-sorry. Gusto kanyang iligtas. Gusto niyang iligtas ang pamilya mo. Ang mga magagandang relasyon na naapektuhan ito. Kaya tuwang-tuwa ang Diyos kapag nagbabago tayo. Kasi hindi naman habang panahon, may chance tayong magbago Sa palagay ko, nang likhain niya tayo, nakatakda na rin kung kailan niya tayo kukunin. So, alam niyo yung pakiramdam ng Diyos, malapit na kitang kunin, ayaw mo pa rin magbago. At hindi naman laging nandyan ang mga mahal mo. Isipin mo, yung nangyayari kapag walang pagbabago. Nahahadlangan yung kaligayahan. Nahahadlangan yung magandang samahan. Ang sabi nga nung kapatid ko, na pangalawa, si RJ, kasi meron kami hindi pagkakaunawa ng isang kapatid ko, Kuya, tumatanda tayo, totoo yung
Totoo yun. Ang sinindihan natin ngayon ay kandila ng kapayapaan. There can be no peace without forgiveness. But how can there be forgiveness kung walang hihingi ng kapatawaran? Kung minsan, yung mga tao sa pamilya natin, kahit sa school, kahit sa trabaho, may mga taong katulad ni Jesus, ako na nga yung ginawan mo ng kasalanan. Ako na nga yung bumaba pa. Ito na ako, oh. Ito na nga siya sa kumpisalan, oh. Ito na nga siya sa misa, oh. Siya pa yung parang nagmamakaawa sa'yo. Humingi ka na ng sorry sa akin. Patatawarin naman kita. Paano kita patatawarin kung ayaw mo humingi ng sorry? Paano kita babaguhin kung ayaw mo magsisi? Ang sabi rin sa ating second reading, piliin natin yung pinakamahalaga. Anong mahalaga? Yung pride mo? Yung kasi mo? Kasi ganito? Kasi ganon? Ang tunay na pagsisisi, walang mga kasi. Basta plain and simple. Sorry. Ano ba yun ang mas mahalaga kaysa sa'yo? Sabi nila, sorry ka na, wala namang mawawala. Pero, ang mawawala, yung pride mo, yung yabang mo. Pero mananatili yung mahal mo. So, mamili ka, anong mahalaga? Yung pride mo o yung mahal mo? Ang manatili, ang yabang mo at mawala ang mahal mo o ang manatili ang mahal mo at pawalan mo ng yabang mo? Mga kapatid, lahat tayo, mahirap man o mayaman, pwede tayong magdiwang ng makabuluhang Kapaskuhan. Una, maibibigay natin sa Diyos ang pinakamagandang regalo. Ibigay man natin sa Kanya buong buhay natin, sabihin niya, okay. Bakit? Kahit buhay natin sa Kanya galing eh. Pero sabihin mo sa Kanya, Lord, ayoko na. Gusto ko nang magbago. Isusuko ko na ang buhay ko sa iyo. Ang Diyos, wow, salamat anak, salamat. Kano ng Diyos kapag tayo humihingi ng kapatawaran? Kano siya? At kapag sinabi mo, mahal ko, sorry sa buong taon ito, I realize naging harsh ako sa iyo. Ma, sorry, hindi kita inintindi. Pasensya na po, ma, Tol, sorry. Sinasabi ko sa inyo, kahit wala kayong magandang Noche Buena, kahit di kayo kung saan-saan magpunta, ang tahanan ay kung saan ka tumatahan. At tatahan ka lang sa katahanan kapag may nagsisisi at nagbabago sa kanyang kasalanan. Hindi ka tatahan sa loob ng tahanan kapag may hindi nagsisisi at nagbabago sa kasalanan. Imagine that. Yung problema sa pera, problema sa sakit, kaya mo yun eh. Pwede mong hindi iyakan yun eh. Parte ng buhay yun eh. Pero yung problema sa dapat ay nagpapatahan sa iyo, dapat numero unong magsasabi, okay lang yun, okay lang. Siya pang nagpapaiyak, sakit yun, mahirap yun. Mahirap magdiwang ng Pasko pag ganon. So kapatid, nasa sa ating mga kamay ang pagdiriwang ng makabuluhang Kapaskuhan. Huwag natin ipagkakait yan. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Diyos ang sama ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin
kung ako'y magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang sambo ko. Higit natin ang ating mga mata. Panginoon, tunay nga po na sa lahat ng mga gusto naming marinig na mga salita, yung salitang I love you, yung salitang thank you, yung salitang sorry, ang siyang pinakamaikli, pero pinakamadalang naming marinig. Sadyang napakahirap sabihin. Kaya Panginoon, sisimulan ko, sorry. Sorry sa pagiging pasamay ko, sa mga kasalanan ko, sa mga pagkakataong alam ko ang tama, ang ginawa ko ay mali. Sorry kasi alam ko na ngayon ang nararamdaman mo. Kasi minsan nararamdaman ko rin ito. May mga taong sorry lang naman, pagkisisi lang naman, di pa maibigay. Pinagdarasal ko po sila, pinagdarasal ko po ako, pinagdarasal ko po ang aming pamilya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Yes, kahit mag-sorry ka, may mga consequences. Kasi may sinira ka. May ginulo ka. May kinuha ka. Kasama yun sa kababaan ng looban. You accept the consequences with humility. Doon ang tunay na pagsisisi. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Hintayin mo lang. Something good is about to happen. It's because something good had already happened when you said sorry. Kung lalapit ka kay Jesus, hayaan mo lang. Lilipas din. Matutuyo din ang sugat, pero hindi matutuyo. Hindi maghihilok. Hanggat hindi ka nagsisisi. Hanggat hindi ka humihingi ng pasensya. Hanggat hindi ka nagbabago ng talaga. Huwag nang pagtagalin. Abang may panahon, huwag sayangin ang pagkakataon. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Longing for the Lord's coming, let us now turn to our Heavenly Father to help us prepare the way of the Lord. Full of confidence, we pray, Lord, graciously hear us. Lord, graciously hear us. For church leaders and missionaries, may they have the zeal and courage to go out of their comfort zones and reach out to those who are in the peripheries, we pray. Lord, graciously hear us. For government officials and those who are in public office, may they shun corruption and their selfish interest and promote peace, justice, love, and equality instead, we pray. Lord, graciously hear us. For those who are sick and suffering in any way, may they find healing and spiritual nourishment from the true healer, Jesus Christ, our Savior. We pray. Lord, graciously hear us. For those who are working in the field of communication, may they solely proclaim the truth, Jesus Christ, who will bring all people into light. We pray. Lord, graciously hear us. For our departed brothers and sisters, may their hope be complete as they face Christ with his angels and saints in God's kingdom, we pray. Lord, graciously hear us.
Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, graciously hear us. Heavenly Father, level the mountains of our pride and hate so that love and forgiveness may truly reign in our hearts as we await the coming of Christ, your Son, our Lord. Amen. Offertory.
sa kapwa kapatid. Ng buhay na iyong bigay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa disamang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pag-usugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Nagsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na sana ang aming pamilya, ay mas mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kasama si Joyce, si Lito Persico, Diosa, Benjaminelli, Jongaso, Maria So, Seso, Relito So, Eric So, Elsie, Corio, Sally, Alfredo, Mark, Ricky, Emma, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan
Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Stara
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Tanggapin natin siya ng may kapakumbabaan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Iyak
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa amin. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang lihan, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Paalala po, ang simbang gabi, yung misa sa gabi ay magsisimula ng December 15 hanggang 23, 6 p.m. lagi. Okay? Yung simbang gabi. Yung misa de Gallo, yung misa madaling araw, simbang gabi sa madaling araw, December 16 to 24, 4 a.m. So yung isa, 6 p.m. at yung isang set ay 4 a.m. naman. Ini-encourage namin kayo na sa mga simbang gabing ito, mag-alay ng mga sumusunod. Spaghetti package, fruit cocktail, corned beef. Kung papansinin po ninyo, medyo konting pricey. Kasi ayaw naman nating magbigay. Bibigay po natin ito sa mga pinakamahirap na pamilyang mapipili natin around us. Okay? Kaya sana po magbigay tayo kasi minsan lang naman din sila makatikim ng sarap na pagkain, lalo na kapag Pasko. So in-encourage namin kayo. Nandyan lang po sa labas yung tarp. Tingnan nyo lang po kung ano in-encourage namin bawat simbang gabi. Pwede rin po kaming minsan ay bumili ng ilang mga sets lang para sa mga makakalimot bumili. Pwede kayong bumili dito. We promise na ganun din ang presyo sa labas. Gusto lang namin kayong tulungan. Okay? Para matulungan yung mga nangangailangan din. Salamat po sa mga support ang binibigay po ninyo. Sa mga kasama natin online, nagpapadala ng tulong. Dahil sa inyo, napapalaganap natin ang devotion sa Our Lady of Lazaret. Nakatutulong tayo sa maraming tao, parishes, diocese, at nagpapatayo tayo ng chapel ngayon. Kagabi, nagmisa na ako sa isang chapel na naipatayo na ninyo. Yung kulang na lang ng gamit, pero nandun na yung structure ko. Soon, papakita ko po sa inyo yung chapel na halos pus na. Thank you. So, nandyan po sa labas din yung nag-iipon pa rin para sa pang-liver transplant ng anak niya. Tinitingnan natin, hiningi natin yung record niya. Actually, nandito, sa passbook, bankbook, 625,000 na. So, may nagpadalo rin ng GCash worth 54,000. Yan. Nandiyan na may mga pangalan, binibigay namin sa kanya at ako tinitingnan ko rin. Nagpapasalamat kami sa inyo sa pamamagitan ng pagdarasal namin para sa inyo. Nakakuha ng clearance siya or assurance sa doktor na pwede pang mga 3 months. Kasi sabi nung una, hanggang December lang. Kaya lang hindi pa siya makaipon eh. So, yun, binubuno pa natin yung 1 million. So, siguro nasa 700,000 na siya. Sana po, tulungan pa rin po natin. Marami pong salamat sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos. Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po.
pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisan. Ang birhen kong umibig ay walang singtamis, pagsintang sa dalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birhen mahal, sa amin at sa dasal amin iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po.